Hi, welcome to my channel. Hello guys, ito pang yung kayan tayo is si Neil Rabo po. Guys, po sa inyo, kwentuhan ko kayo tungkol sa indie artist. Ano ba ang ibig sabihin ng indie artist? So yung tulad ko po, independent artist po ang ibig sabihin ng indie artist. So guys, ikukwento ko sa iyo kung paano ang mga ginagawa ng indie artist o paano maging indie artist. Siyempre, hanap tayo ng magandang location. So, dito tayo guys. Ang magandang background natin. Hanapin natin dito sa gulang-gulang. Dito lang ito sa baba namin guys. Ang bahay namin. Yan. Dito lang sa baba. Siyempre habang nagkikwento tayo tungkol sa pagiging indie artist, independent artist, hanap tayo ng magandang location. Siyempre guys. So dito tayo sa may ilog. Siyempre guys, magandang background dito ano? Ilog to eh. Ito yung ilog ng Lucena. Galing Tayabas. Ito papunta dito sa Lucena na ilog. Wow! Ano nga ba ang indie artist? So, ang indie artist ay mga independent artist tulad namin. Tulad ko, isa akong independent artist. Wow! Ikaw na mag-produce, ikaw na yung lahat-lahat. Ikaw mag-ano ng puhunan mo na sa pag-recording mo sa kanta mo. Ikaw ang magbabudget sa kanta mo. Na-experience ko as a independent artist. So, ang independent artist sa based na experience ko, doon muna tayo magsisimula sa paggawa ng halimbawa tulad ko isa akong senior composer. Doon tayo sa paggawa muna ng kanta, sa pag-record ng kanta. Noon ang ginagawa ko, full band kami. Isa kaming banda. So naghahanap lang kami ng mga studio na pwede naming rintahan per hour. Tapos doon na namin ipamimix. So kami na nag-a-arrange. Ganun yun. Pag full band kayo. Tapos kung halimbawa ano naman, minsan hindi ako nagdadala ng banda, ako na lang, binibigyan ko na lang ng melodies, kung ano ang gagawin doon sa kanta, ini-instructionan ko na lang yung nagmi-mix. So tinutulungan ko na lang mag-arrange kung paano. So sila na lang doon ang lalapat ng mga kung anong gustong tunog na palabasin mo. Karamihan ngayon, pag mga independent artist, 4,000. May pinakamababa pag mga kaibigan, pwede ng 3,000, 4,000, 6,000. Pero ngayon karamihan 6,000 na sila. Yung ano yan, yung pag-mix na, yung kumbaga finished product na. So sila na ang lalapat, sila na ang gagawa ng tunog. Kung ano ang gusto mo palabasin na tunog, ikaw na mag-instruction mo. So yung karamihan ngayon na sa 6,000 na ata. Kasi may nakausap ako, ganun nga ang nakalakaran ngayon, 6,000 na ang pagpa-arrange ng kanta. Ngayon, paano mo naman ipapublish? Kailangan bago ka i-publish mo yan, kailangan mayroon kang page or kaya kung wala ka pa, hindi pa masyado kilala yung page mo, doon ka muna sa Facebook mo. Yan, sa timeline mo. Yun nga mga kayan tayo ikaw na magpo-promote sa sarili mo, sa makikipag-collaborate ka sa mga kapwa mo indie artist para siyempre marami kang makikilala. Ganun yun. So ang ginawa ko noon guys, so nahirapan ako kasi minsan may mga budol-budol ka na nakakausap na kunwari tutulungan ka para likat ka ganon. Siyempre pag baguhan ka pa lang talaga sa indies, yun, sasawahan mo sila kung ano basta anong hinihingi lang sa iyo para kasama ka lang sa edit ganon. So kumbaga gagastusan mo rin para maging makilala ka lang. Kung wala ka talagang
kung wala ka talagang pera din na para sa puhunan mo, para makilala ka lang pagiging artist mo. Tiyaga-tiyagaan mo talaga ang sumasama sa mga gig, pakikipagkaibigan lang. So, ganun ang ginagawa sa pagiging independent artist. Naikwento ko na yung tungkol sa papakilala ng pagiging independent artist mo. Papunta naman tayo doon sa, yun nga, sa mga gig. Kailangan samahan mo sa mga gig. Kung may mga kaibigan ka na may mga event, yan, sama ka lang, pakilala ka lang doon. Kakantahin mo yung mga original songs kasi karamihan guys sa mga original songs ng mga independent artist ay ini-ignore lang yan. Nakakanta ka dyan, siyempre hindi kilala. Kaya lang pinapansin. Noon ang kung paano mo ipakilala yung kanta mo. So napakahirap sa pagiging independent artist talaga guys, lalo na pag wala kang pera, wala kang puhunan sa pagiging artist mo. Ang ginagawa ko guys noon, nung nagpapakilala pa lang ako, so yun, nabudol ako nung nagpakilala pa lang ako noon. So baguhan pa lang ako, nabudol talaga ako guys. Nabudol-budol ako sa isang taong kinakaibigan tayo guys na makakatulong nga sa ating karir, sa pagiging natin, singer-songwriter. So yun nga sinasabi ko guys na pag independent artist ka, para kang dumadaan sa ilalim ng sa karayom, guys. So parang naghahanap ka ng karayom doon sa mga sa damuhan. Para sa ibang mga kwento ko pa about sa indie artist, abangan nyo pa yung mga ibang kwento ko doon sa mga independent artist, at marami pa akong ikukwento sa inyo. Ang mga binahagi ko lang sa inyo, intro lang yon. So marami pang pwedeng pagdaanan ang pagiging independent artist guys. Mga kayang tayo, abangan nyo po ang pangalawang tips ko sa pagiging indie artist. So guys, magpapaalam na muna tayo pansamantala. Ito po ang inyong kayang tayo si Nel Rabo po ang inyong indie rock ballader. Thanks mga kayang tayo Thank you and God bless po.